The end is near na nga ba para kay Pastor Apollo Kibuloy, the self-appointed Son of God? Dahil lumabas po sa mga balita, U.S. judge orders unsealing of arrest warrant versus Kibuloy. A judge from the California Central District ordered the arrest warrant of doomsday preacher Apollo Kibuloy and his co-accused to be unsealed. Sa US po kasi, yung mga federal judges, they issue warrants under seal to keep their details from being made public. So ngayon, with Kibuloy's warrant unsealed, it could be the first step in initiating an extradition process, and the Interpol may include the preacher in the Red Notice. Ang Interpol Red Notice po kasi is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action. It is not a warrant of arrest. Ang pagbukas po na hiniling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso ni Kibuloy na kasama ang mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy, and cash smuggling. Ayon kay New York lawyer Lara Gregory, ito marahil ang magiging unang hakbang sa pagsisimula ng extradition process ng US Department of Justice para kay Kibuloy. So paano na po kaya ngayon yan? Lumiliit ng lumiliit ang mundo ni Kibuloy. Ngayon, kung sakaling siya ay makaligtas dito sa Pilipinas, dahil alam nyo naman, may mga senador po tayo na ipinagtatanggol si Kibuloy. Mga senador na hindi natin akalain, dahil alam natin matatalino ang ating mga senador. Yun pala nang dahil sa utang na loob, ng kaibigan ng pamilya, ng mabait sa kanila, nakipaglaban sa NPA, ay dahilan na para pirmahan nila para iurong yung contempt order ni Risa Hontiveros. So ano kaya ang gagawin ng mga senador na to? Okay, kung sakali man maiurong nila or bawiin yung contempt order na yan, paano na yung kaso sa USA? Samahan kaya ng mga senador na to? Pumunta rin kaya sila at tumistigo sa Amerika? Maipagtanggol kaya nila si Pastor Kibuloy? Maaawa naman kaya ang Amerika kapag ang i-deny nila ng mga senador na to ay kasi kaibigan siya ng pamilya namin, kasi mabait siya sa amin, ay kasi nakipaglaban siya sa NPA, ay kasi sa akin hero siya, ay kasi kailangan niya ng due process. Ngayon yung sabihin niyan sa FBI, sa Amerika. Dahil ang USA Justice po ay kumikilos kung meron silang makalap na clear and appropriate evidences. So pagpalagay na natin, itong mga senador na to ay magtagumpay at magwagi na bawiin ng contempt order kay Kibuloy. Paano na ngayon ito? Tingnan natin ang tapang ng mga senador na to. Sino-sino nga ba yan? Si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Cynthia Villar. Kasama po ba dyan si Bongo? Ano naman kaya ang magiging dahilan ng mga ito? At mapigilan kaya nila ang extradition ni Kibuloy once na yan ay ipatupad na dito sa ating bansa? Dahil sabi po ni DOJ Secretary Remulla, wala pa naman daw request for extradition sa atin dito. Although yan pong pagbubukas ng warrant laban kay Kibuloy, yan po ay worldwide na kung sakaling itong si Kibuloy ay tumapak sa mga bansang yan, pwede na po siyang arestuhin. Para po maintindihan natin mabuti kung ano ang ibig sabihin itong pag-unseal ng warrant kay Pastor Kibuloy, pakinggan po natin ang pahayag ni Attorney Buko de la Cruz. Ipinag-utos na ng Korte sa Amerika na i-unseal o buksan ng arrest warrant doon laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng hiling ng United States Attorney Criminal Division na humahawak sa kaso. Fraud, coercion, sex trafficking ng mga bata, conspiracy at pagpupuslit ng mga pera ang ilan sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Ayon sa abogadong si Attorney Buko de la Cruz, malaki ang implikasyon ng unsealing ng arrest warrant. Posible umanong mapadali nito ang extradition o sapilitang pagpapapunta kay Kibuloy sa Amerika para harapin niya roon ang kanyang mga kaso. Pag ito ay na-unseal,
makikipagtulungan na siya sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tulad ng Interpol, which is an coordination, no? Samahan ng iba't ibang pulisya sa buong mundo. So malalagay na siya sa red notice. Pagdaan niya sa anumang airport, maaari na siyang i-detain. So yung unsealing ay bahagi ng extradition process. Ibig sabihin, ang susunod ng hakbang ay hihingi sila ng tulong sa ating Department of Justice upang i-serve ang warrant or i-extradite at ipadala sa Amerika ang akusado. So ayan po, napakalinaw ng paliwanag ni Attorney De La Cruz. Kaya nga, kung sakaling malusutan ang kanyang mga kaso dito, sigurado akong hindi niya malulusutan yung mga kaso niya sa Amerika. Ngayon naman, gusto ko makarinig kung ano ang masasabi ng mga senador natin na pumirma para bawiin yung contempt order laban kay Quiboloy. Sana medyo bigat-bigatan naman nila yung dahilan para mapaniwala tayo kung bakit hindi dapat mahatulan si Quiboloy. Again, hindi pa po natin siya sinasabing guilty. Dahil inosente pa rin po si Quiboloy unless siya ay proven guilty. Pero the way things are going sa kanyang pagtatago at kung ano-ano mga dahilan para hindi siya umattend ng Senate hearing at kung sino-sino ang itinuturo niyang may kasalanan or na mga taong nanggigipit sa kanya, tinampo natin pagdating sa Amerika. Susubaybayan po natin talaga yan. Kaya nga sa kaganapan nito, ito kaya ang dahilan kung bakit itong si Quiboloy ay ginawang administrator si former President Rodrigo Duterte ng lahat ng kanyang properties. Sabi po dito sa balita, Duterte named Quiboloy Group Property Administrator. Former President Rodrigo Duterte has been named administrator of the vast properties of the Kingdom of Jesus Christ religious group headed by his former spiritual advisor, Apollo Quiboloy. Duterte accepted the designation. Duterte was named estate administrator after California Judge Terry Hatter Jr. ordered the unsealing of the arrest warrants against Quiboloy and his co-accused upon the request of the U.S. Attorney General Criminal Division. So, ano kaya ang dahilan ni Quiboloy para gawing administrator si Duterte? Hindi nga kaya alam niya na malapit na ang kanyang end? Kumbaga nga doon sa kanta and now the end is near. So matapos po ng mga bagong kaganapan na to, umaasa po tayo na lalabas ang katotohanan at nabigyan ng justice kung sino man ang dapat bigyan ng justice. Si Quiboloy ba o yung mga taong naging biktima ng grupo ni Pastor Apollo Quiboloy? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina, peace.